At para sa ating balita with feelings. Trending topic ngayong linggo ang katapangan ni Arnel Satam, isang sakalam na mangingisda mula sa Zambales. Nakuhanan kasi ng isang reporter si Mang Arnel na matapos habulin ng speedboats ng Chinese Coast Guard, inikutan ang barko ng China bilang protesta. Astig, di ba? Tinawag ng mga netizen na David versus Goliath ang ginawa ni Mang Arnel. Gamit lang kasi ang maliit na bangka, hindi raw ito natakot sa harap ng higanteng Chinese Coast Guard vessel na pumasok sa teritoryo ng Pilipinas. Sabi nga ng mga netizen, daig pa ni Mang Arnel si Mang Kanor na nangakong magje-jet ski sa West Philippine Sea. Bumili ako ng jet ski, ang kaya ko second hand lang. So nag-order ako ng pisa, hanggang ngayon, hindi pa dumating. Daming palusot. Sabi nga ng grupong Pamalakaya, 70% ang nabawa sa kita ng mga mangingisda mula nang tumindi ang presensya ng China sa Baho de Masinloc. Kaya nga mga mangingisda mismo ang nag-ulat sa Philippine Coast Guard sa napapansin nilang paglagay ng floating barrier ng China tuwing maraming Pilipino ang nangingisda sa lugar. Kamakailan lang, napilitang putulin ng Philippine Coast Guard ang 300-meter floating barrier na nilagay ng China para itaboy ang mga mangingisda. Katwiran ng China, pinoprotektahan lang nila ang lugar dahil kanila daw yun. Sabi nino. Bago nito, may naiulat din na big time na illegal na pag-harvest ng mga coral sa Rosul Reef sa West Philippine Sea. Kasabay pa nito ang mga ulat na panghaharas ng Chinese Coast Guard at paggamit ng water cannon sa mga barko ng Pinas na kasapi ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Hay nako, kailan ba matatapos ang panghihimasok na ito sa teritoryo natin? Pero kung may lesson man na mapupulot kay Mang Arnel, yan ay ang pag-asa sa sarili at hindi sa iba sa pagtanggol ng ating soberanya. Yan naman. O siya, hanggang sa susunod na balita with feelings.